gasolina mo. Ikaw na. Kasi last time ako. Hello, hello. Baka mahinang volume mo dyan. Hello, hello. Ito malakas eh. Wala. Parang mas malakas pa yung battery na nauna. Ayun. Kailangan sa gaya. Hello. Hello. Meron na. Meron. Wala ako naubos eh. Hello. Pinoy! Talakayan! Kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang #1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba. Kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy! Talakayan! Kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin siguradong mababawasan. Ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamerwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aasenso kung walang abilidad. Bata o may edad siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig dumiskarte, walang warrant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy! Talakayan! Kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy! 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 Ay, isang mapagpalang tanghali sa lahat mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating masugid na mga tagapanood at tagapakinig. Sana'y subaybayin nyo kami sa ating palatuntunan ito sa Kakampi Online sa programang Talakayang Pinoy.
tuwing araw ng Lunes at Miyerkules sa ganap na ika-12 tanghali hanggang ika-2 ng hapon. Lunes po ngayon, kailangan suportahan nyo kami ng libu-libong mga tagapakinig. Ngayon po ay araw ng Lunes, mga katoto, ika-16 ng buwan ng Enero 2017. Narito po kami ngayon mga katoto upang pasiglahin ang inyong pananghalian sa pamagitan ng paghahatid ng mga pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa sa ating kabaligiran. Hatid ng ating mga gwaping at energetic na field reporter na sina Katotong Ernie at Eddie Buwan, kaya hindi si Katotong July Pudok, kabilang na si Katotong Albert Guanzon Lawin mula po sa Middle East, kung saan bibigyan po din natin ng diin at pansin ang ating mga maiinit na issue sa kasalukuyan. At ngayon mga katoto, narito po ang ating katandem na broadcaster at tila uliran ng walang malay. Muy guapito. Simpatiko at matalino. Laging on the go. Walang kapaguran sa serbisyo publiko. Isang tunay na lingkod ng bayan na walang iba kung hindi si Katotong Engineer Willie Watt. Magandang tanghali po mga suking taga-subaybay dito po sa ating programang Talakayan Pinoy dito sa Kampiyon Line. Magandang tanghali po. Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Lalong-lalo na yung mga ating mga kapatid na OFW kung saan man kayo naroon sa buong mundo. Mabuhay kayo. Ngayon mga katoto, yan lang po kayo, steady lang po at patuloy na tumutok dito sa aming himpilan dito po sa Talakayan Pinoy. Subaybayan din po nyo kami na mag-log in sa Ustream. Buksan ang inyong mga Facebook account sa inyong mga cellphone at computers. Sa aming website, i-search ang www.ustream.tv/channel/Kakampi-Online. At presto, mapapanood niyo po kami ng live. At kung di nyo mapanood ng live, sundan niyo po kami sa YouTube. Type lang po ninyo ang Talakayan Pinoy in Kakampi-Online. At lahat ng aming mga nakarang pagtatanghal ay inyong mapapanood. At inanyahan din po namin kayo na makipagtalakayan sa amin. Kaya kung may mga suliranin kayo, mga ibig idulog, ay pwede rin na po nyo kaming pwede po kayong tumawag dito sa aming himpilan sa numero 553-8656 at 788-3607. Ulitin ko po, 553-8656 at 788-3607. Kaya mag-text sa smart number ng inyong katoto, 0928-735-4919. At handa po namin kayong paglingkuran o serbisyuhan sa abot ng aming makakaya. Alimang po sa pera. Okay, classmate. Panalangin na muna. Prayer. Ito may isang tanong ko sa atin. Ano tayo? Ano yung tanong, classmate?
Anong masasabi nyo tungkol sa sinasabi ni President Duterte tungkol sa martial law? Yung sinabi niya kasi na pwede siyang mag-declare ng martial law kung gugustuhin niya. Anong komento mo, classmate? Well, hindi. Mababaliwala yung batas doon pag gano'n, di ba? Diba may mga pinagdadaanan yung pagdeklara ng martial law? Totoo yan. At nakalagay sa ating saligang batas na pwede lang ito kung merong invasion, no? Ibig sabihin merong Emergency. invasion, no? Merong isang bansa na ano tayo sasalakayin tayo, no? Ganun, lulusubin tayo, di ba? Oo. Pwede siya mag-declare ng martial law. Ang sinasabi niya kasi ano lang, yung war on drugs lang pwede na siyang magdeklara. Hindi ba yun, classmate? Dahil lalabagin niya yung batas na sinasabi sa ating saligang batas, di ba? Kaya malawak po yung pakahulugan siguro ni President Digong, di ba? Hindi dahil lang doon sa war on drugs Alam mo, ano to, hyperbole na naman to, yung mga, alam mo yung style ng Pangulo mula nung nagsimula siya, lagi siyang nagbibigay ng mga pahiwatig, no? Mga babala, no? Lalo na yung mga sa mga governors, mayors, no? 'Di ba? Itong sa governor, kakausapin din niya, no? Yung mayors kinausap na niya at itong mga style niya na nagbibigay siya ng mga babala, no? Ay ano to parte lahat ito sa kanyang anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption, no? Ito mga kampanya niya, ganyan yung style niya. So, ang kinakausap niya yung mga kriminal. Ang kinakausap niya dyan yung mga gagawa ng kalokohan, no? Ayan, tayo na, siyempre, tayo na kung pwede natin baliwalain yan. di ba tayo kasali rin Oo. Kaya, yung ano dyan, komento ng komento. Pero ako, sanay na ako sa Pangulo. Alam ko na yung kanyang style Oo. Alam mo yung kay Pangulo, parang ano lang yan, paramdam sa mga kriminal, di ba? Sa mga kasi itong mga kriminal, baka talagang lulong na sila doon sa kalukuhan nila. At kung hindi sila makikinig, talagang may kalalagyan sila. Yun, Pwede silang mapatay, di ba? Kasi binabalaan ka na nga ng may katigasan ng ulo mo na kriminal ka, sinabi na niyang ganyan at sige pa rin ang ginagawa mong mali. O, di ba? Gumagawa ka pa rin ng mga kalukuhan, mga krimen. Kung lagi niya nadidinig yun ng mga kriminal, baka sakali magbago sila. Yun, at masalba pa yung kanilang buhay. Magbagong buhay sila. Ito yung Pangulo na iniisip niya yung psychology nitong mga kriminal. Tayo na medyo yung mga senador, congressmen, mga taong bayan na nasa tamang pag-iisip, sumusunod sa batas, no? At sumasang-ayon sa kapayapaan, di ba? Ay dapat wag mong pansinin yan dapat yung level ng utak mo malayo ka. So iba yung Pangulo natin ngayon hindi katulad yung nakaraan administrasyon ay hinahayaan lang tayo. Tirik na yung MRT, wala pa rin. Meron ng holdapan sa wala pa rin. Napatay na yung isa 44, wala pa rin action. Ganun. Nasalanta na yung mga tao sa Tacloban. Wala pa rin. Next month pa siya mag-action. Kaya iba naman ngayon. Tayo to, anong tawag mo dito sa Pangulo natin? Anticipated? Nag-anticipate siya, malayo pa. Tignan mo naman, nangangampanya pa lang, sinasabi na niya. Kaya tuloy yung mga involved sa droga. Hindi siya binoto. Hindi siya Siyempre, mga yan. Magiging biktima sila ng kamatayan. Base sa survey, classmate, wala nang 3% yan, 4%, 5% na lang yung mga yan Nakita mo naman yung kanyang yung survey, di ba? Oo. Napakataas Ito naka-headline ngayon sa Filipino Mirror. Elected official sa droga, lalasunin. Kasama rin yan. Isipin mo yung salitang yan, parang ano lang yan, yung warning. Hyperbole yan. Hyperbole na kung hindi ka naman kasali dyan, ba't iintindi mo sila? Yan. Diba? Bahala sila.
yung mga daldal ng daldal dyan na hindi pa naunawaan yung Pangulo, pasensya na po. Pero ang style po ng Pangulo, ganyan po siya Dapat winawarningan niya yung mga iba nating kapatid, kababayan na nalululumpa sa maling gawain. Dapat maunawa natin yan, mga Oo. katoto. Nandito na tayo sa panahon na tayo'y nagkaroon ng pagkakataon na magbago, no? Na maituwid yung mga pagkakamali na yan, di ba? Dapat. Ngayon, panahon na para tayo sumunod sa mga na yan, sa mga dapat na gawain. Para ang bansa natin may yan. Kaya tinatawagan natin ng pasin yung mga nalulong na sa droga na hindi kaya magbago, sumurrender na lang o kaya magparehab. Diba? Baka Tama yan. sakaling ano pa. Pero lumabas din sa survey, classmate, na itong martial law ay marami sa ating kababayan ayaw dito. Talaga naman, sino naman may gusto dyan? Wala naman tayong invasion, di ba? Yan last resort lang yan. Kung palagay mo lang na may away tayo sa isang bansa, pagpalagay mo lang, kaaway natin yung China, at nandyan na, lumulusob na siya, talagang wala ka na magagawa kundi ang Pangulo mag-declare na siya ng martial law. Para ang armed forces ay talagang gagawa sila ng paraan para may depensa ang bansa natin. Yan. Kaya tama yung yung mga wala namang kasalanan, may kinalaman sa krimen na binibintang, huwag natin masyadong dibdibin yung sasabing digong. Yung mga takot na takot dyan, classmate, tingin ko meron silang mga ang tawag dyan, may natatakot sila siguro dahil meron silang gawain na kinakatakutan na maaring mabisto sila at maaring malagay sila na madali silang mahuli, no? Kung wala ka namang ginagawang masama, tingin ko wala ka dapat alalahanin dyan. Natural. Para po yan sa mga kriminal. Para po yan sa mga kriminal. Pero liwanagin natin, classmate. Kasi yung martial law ng panahon ni Marcos, 1972, nandyan po yung communist movement, yung mga panahon na yun. Kung maalala mo, ang Russia at China, napakalakas noon itong Marxism, Leninism, Maoism kung tawagin, no? Yung ito bang communist movement na napakalakas po yan nung mga panahon na yon dahil itong Russia at China yan ang sinusunod nilang sistema ng gobyerno, no? At ang Amerika at ang Inglaterra naman ay sila yung nandyan sa democracy o mga di ba? Republicans o democratic government, no? Na umaalalay sa ating bansa. At ang Pilipinas ay isa sa mga ayaw nilang maging communism noon, di ba? Naalala natin na ang South Korea ay nahati dahil dyan, no? Yung North Korea naging communist, South naging naiwan bilang democratic country. Pero yung Vietnam, kung naalala mo, classmate, yung North Vietnam hawak ng communist Vietcong at yung South Vietnam naman under ng democratic government, no? At suportado ng Amerika. Natalo yung South Vietnam dahil corrupt po yung South Vietnam government na yon. Tinalo ni General Ho Chi Minh ang Vietnam. Di ba? Ayun, yun. At yung Cuba, ganun din si Fidel Castro, na mayapan na kailan lang, no? Yung Fidel Castro, isang abogado, pinatalsik naman niya yung dictator na Batista, di ba? Malala mo, no? At palibasa, napaka-popular nun yung Fidel Castro. Nagawa niya ang kagustuhan niya at naging communist din yung Cuba. Pero sinasabi natin na sa ngayon, halos konti na lang yung communist countries, classmate. Ulit na natin sinasabi ito sa ating mga kababayan. Okay, balikan natin. Kailangan ba dapat na mag-declare si Marcos noon ng martial law? Kung hindi niya dineclare, classmate, ano sa tingin mo? Anong nangyari sa bansa natin? Matagal na tayong komunista. Yun din ang pananaw ko, classmate. Kasi kung hindi dineclare ni Ferdinand Marcos ang martial law noong mga panahon na yun, na 1972, matagal na tayo naging communist. Tagal na, Well, ang tanong ngayon, kung tayo naging communist, naging mas maganda ba sa bansa natin? Kasi yung Vietnam, lumalabas, na tinalo nila yung democratic institution na South Vietnam at America. Napatalsik ang Amerika doon. Ngayon, umaangat yung Vietnam.
Kaya maraming nagsasabi, mukhang nakabuti sa Vietnam yung pagiging komunista. Ano sa tingin mo, bakit naging mabuti sa Vietnam yung naging komunista sila? Kasi ngayon, parang mabilis ang asenso nila, classmate. Kasi nga, yung pag-asenso nila dahil doon sa ekonomiya nila na marahil nasuportahan nga ng China Hindi China, Russia. Ng Russia. Russia kasi ang sumuporta dyan kalaban nga ni China kasi katabi niya, di ba? Nag-aaway sila. Tama. Ayun, maaaring... Ako, classmate, ang pananaw ko sa Vietnam kung bakit maangat ngayon, maunlad siya ngayon, mabilis siya umunlad ngayon. Kasi, yung mga original na mga bureaucrat dyan, yung mga corrupt na South Vietnamese government officials, napatalsik. Karamihan sa kanila umalis, pumunta sa Canada, sa Australia, sa Amerika. Naging boat people din sila, no? Naging immigrant sila, no? Kasi kung hindi kasi sila alis, papatayin sila ng mga Vietcong. So yung Vietcong, communist Vietcong, pinagpapatay nila lahat ng mga natitira doon na corrupt na government officials. Kaya sa madaling sabi, naubos sa Vietnam yung mga corrupt. Ngayon, siyempre, pagpasok nitong gobyernong kung talagang matino sila, naubos yung mga corrupt Okay, sa ating bansa, hindi naman naubos yung corrupt Nag-implement lang ng martial law si Marcos, pero nandyan pa rin yung corrupt. Okay, sabihin natin na power corrupts kasi nung simula yung martial law, maganda. Pero pag tagal-tagal, nagkaroon na rin ng corruption, di ba? Ngayon, nahawa ulit. Okay, nahawa. Ganun, power corrupts ngayon. Ngayon, nung umupo na si Tita Cory, natanggal ba mga corrupt, classmate? Lumala. Kaya nga after 30 years after 2016, hindi tayo gusto magbago ang mga tao, di ba? Gusto palitan na yung nakaupong dilawan, kumbaga, termino, di ba? Kasi nga power corrupts Every time na meron papalit at tumagal na siya dyan, nagiging corrupt siya. Parang hindi pa tayo, ang Pilipino, hindi pa umabot sa level na kaya niyang ituwid ang sarili niya, no? Pagkaraan ng panahon, nagiging corrupt yung mga nakaupo. Swerte nga si Pinoy. Swerte nga si Pinoy na naalala pa yung magulang niya kaya sa binoto. Pero kung ako yun, hindi ko na iboboto dahil wala namang ginawa yung lalong lumala pa yung corruption. Kaya nga So anyway, balikan natin sa Pangulong Duterte. Napakagandang simula ni Pangulong Duterte. Yung 6 na buwan niya, magpipitong buwan na, ang dami niyang nagawa na. Kaya hindi makapaniwala yung iba. Bakit nagawa ni Pangulong Duterte to? Well, itong Pangulo natin ito ay nasa very senior age na, no? 72 years old. So, wala na siyang hinahanap pa ng mga sariling interest, classmate yung mga anak niya, lamang yun. Oo, yung mga anak niya, nandiyan yung dalawa niyang anak. Isang mayor, isang vice mayor, di ba? Yun naman partner niya, meron naman mga negosyo na. At simple lang kasi siya, hindi siya naghahangad ng sobra. Nakita mo naman yung pagbisita ni Prime Minister Shinzo Abe, di ba? Ipinasyal niya doon sa bahay niya, nakita mo, simple lang. Yung mga nakaraan natin mga pangulo, puro mansyon-mansyon ng bahay Mansyon. Itong pangulong to talagang simple lang. Provinciano. May mga may pumuna pa nga sa kanya na yun daw suot niyang pulo na kulay brown niya tayo sa medyo dark color. Lagi daw siyang sinusuot yun. Wala hindi siya mahilig magbarong, hindi siya mag-Amerikana. Hindi, meron din siya. Maalala mo yung checkered niya na may pula at di ba? Yung nung... ibig sabihin simple lang siya simpleng pagbibihis lang pala. Pati itong... Marami siyang damit pero parang hindi niya nga... Simple lang siya. Wala siya sa... Kung ano lang yung paborito niyang suot siguro. Ang mahalaga sa kanya, yung kanyang utak na mahal niya yung bansa niya. Ayaw niyang pabayaan, di ba? Tama. Ang gusto niya yung mabuti. At yun ang maganda sa isang leader, no? Na kaya niyang isakripisyo yung mga kaibigan, kabarilan, kakumpare, yun ang kailangan na leader, classmate, Tama, Sana tayo, matuto na tayong mga Pilipino na hindi na natin paupuin ng mga may sariling interest na opisyal. At pipiliin natin lagi yung ganitong klaseng leader na kaya niyang isakripisyo ang sarili niyang, basta mabuti lang ibibigay niya, di ba? Kabutihan lang. So, kailangan lang lagi nakadila at huwag kumukurap. Pero huwag kayong maglalawa ka, Toto. Yung martial na po, pambubuli lang ng kanyan.
Pambubuli niya sa kriminal. Sa mga tapos yung mga abogado, di ba? yung mga kontrabida naman, pinasasama sa pandinig ng lipunan. Kung kaya't talagang medyo tatamaan tayo ng sindak dahil nga doon sa naranasan natin yung martial law noong nakaraan. Ang mga natatakot lang naman dyan, yung mga may kasalanan na kumakaliwa sa gobyerno. Kaya nung mga panahon na yun, nalipol yung mga aktivista sinasabi, yung mga namumuno dyan na nakatikim ng kulong o bugbog. Hanggang sa ngayon na ayaw tumigil na pangontra sa libingan ni Pangulong Marcos. Yan lang po dahilan yan, isa lang yan na biktima sila ng martial law dahil mga lumalaban sila sa gobyerno, kontrabida sila, gusto nila maging komunista yung bansa. Kaya dahil mas magaling ang utak sa kanila ni Marcos, biglang binaba yung martial law para magsitigil sila o ikulong lahat yung mga namumuno sa panggugulo sa pamahalaan. Kaya po yung naging sistema ron. Pero sa kasalukuyan, wala naman tayong si Pangulong Digong, wala namang nakitang mga ganyan na may mga bantang ilaglag ang gobyerno, ang pamahalaan. Kaya siguro hindi naman basta idideklara yung martial law. Diba, classmate? Tama, classmate. Hindi naman ganun kapuro lang utak niya para gawin sa atin yun. Kaya yung mga nagsi-text sa amin o nagpadala ng mensahe, pinapasalamatan din namin kayo dahil nervyoso rin pala kayo sa martial law. Anyway, so maliwanag classmate na yung martial law na kinakatakutan ng mga iba ngayon ay palibasan, hindi nila inabot yun. Ako, 18 years old ako nung ideklara ni Marcos ang martial law, classmate. At nakita ko yung araw-araw na demonstration dito sa Maynila, yung kaguluhan, yung panghihikayat ng mga makakaliwa para ikaw sumali doon, no? Biro mo na kung naging communist tayo, naku, wala ka ng karapatan na mag-ari ng sarili mong mga sasakyan, ng bahay o ano man, di ba? Kasi bibigyan ka lang ng rasyon mo, Bibigyan ka ng toothpaste, t-shirt, sabon, tapos doon ka matutulog sa commune, di ba? Tapos araw-araw magtrabaho ka. Ganun katindi. Ang mga may pag-asa lang, yung talagang super talino. Yun ang alagaan ng Estado. Ngayon, kung ordinary lang naman ang utak mo, katulad nating classmate, di naman tayo excellent. Diba? Di doon tayo sa factory. Mababa lang ang sahod. Abot ng ating baka hindi tayo maging broadcaster niyan. Siyempre. Di ba? Ay nako, yan ang mahirap Kaya itigil na ng mga itigil na ng mga kapatid natin na nagdadala ng mga armas yan. Pinipilit humingi ng mga kung anong mga revolutionary tax na yan. Tigil na po natin yan. Bumalik na tayo sa tamang agos ng kabuhayan. Yung mga nasa bundok dyan, hindi naman namin pinakikilaman ng buhay nyo. Kaya lang, mas tigil na natin para umangat na yung bansa natin. Mas maganda yung buhay sa kabayanan kaysa sa kabundukan. Dito sa kabayanan, nakakapiling nyo yung buong pamilya nyo. Wala kayong pangamba kahit anong galawang gawin nyo. Hindi ka mukha nung ganyang tago-tago system, umaasa rin sa revolutionary tax na ayaw maghanap buhay ng parehas. Hindi maganda yan. Kaya kahit na siguro si Digong na sinasabi nating makakaliwa, dahil naging presidente siya, ayaw niya na rin ng ganon. Dahil naunawaan niya rin yung katayuan niya ngayon at saka anong panahon ng kasiglahan ng komunista dito sa bansa. Pero magkaganon man, marahil hindi naman ganong kadali o ganong katinding biglang idideklara yung martial law. Dinig nyo na yung paliwanag ng classmate kanina na nasa batas yan na kung kailangan lang na ibabaya pagka may nagbabantang sumakop sa atin o mag-gear sa ating bansa. Yun lang po yung period na. Pero yung para dahil lang sa drug war, palay ko hindi gagawin ni Pangulo yun. At kung balikan natin yung panahon ng 1972 martial law, classmate, naalala ko noon, humingi pa yung Ferdinand Marcos na pahintulot ng Kongreso noon, Senado at Kongreso para i-declare niya yun. Yung kasing proseso Kaya tama yun. Ano nga lang. Kasi sobrang gulo na noon, classmate
Oh. Pinilisan nga lang yung Pero mo, merong approval. isang barko na parating mula sa China, yung MV Karagatan, nahuli dyan sa may bandang Isabela, sa Pacific Ocean. Eh, punong-puno ng armas yun. Kung yun ay nakapasok, ako, lakas ang Communist Party nun, ang CPP-NPA. Baka nahuli yung deklara ng martial law. Oo. Baka ginulo na tayo ng ginulo nun bago i-declare yung martial law. Oo, kaya siguro, dahil hindi tayo naging, hindi nanalo ang CPP-NPA nung araw pa, ibig sabihin, hindi natin, ang Pilipinas ay hindi niya swerte maging communist country. Oo. Diba? Hindi siya napaloob doon sa Oo. ganung At mga sandali. dumaan tayo sa martial law, sa Marcos government, dumaan din tayo sa Cory government, sa Ramos government, sa ERAP government, sa Gloria government, sa Noynoy government. Di ba? Oo. Ngayon, Medyo maraming leksyon doon mula kay President Marcos, Cory, Ramos, ERAP, Gloria, Noynoy. May mga leksyon doon eh. Kasi pagpasok ni Pangulong Duterte, nakita natin, nakakaiba tong Pangulong ito. Bakit nung araw hindi nila kaya yung ginagawa niya, di ba? Yan ang mga tanong eh. Kakaiba talaga. At buong mundo sumasaludo sa presidenteng ito. Oo. maunawa siguro tayo nung sumulat siya kaya nagpagkakaroon siya tungkol sa martial law. Alam mo, classmate, saludong-saludo ako dito sa huling achievement ng Pangulong Duterte, yung pagbisita ni Prime Minister Shinzo Abe, na nagdala ito ng 1 trillion na yen, na ito equivalent sa mga bilang ba yun? 45 billion US dollars yata yan. Ay, mas bang yan? Mababa. Basta ang equivalent niya sa Philippine pesos ay nasa 434 billion pesos. 434 billion pesos. Malaking halaga rin to kasi malaking tulong ito sa pang-priming na ekonomiya. Kasama rito yung mga railway projects sa Mindanao, no? Meron yung manggagaling na railway, manggagaling ng Davao papuntang Cagayan de Oro, papunta ng Zamboanga, papunta ng Jensan, papunta ng Butuan. So, malaking progreso to na mangyari sa Mindanao. Di ba? Oh, para dun yata yung pondo. Para at meron din yung matutuloy na, matatapos na itong Tutuban to Malulos na railway. So, matagal nang natenga yan. Pinatigil ni Pangulong Noynoy nung umupo siya noong 2010. No? Kung di mo naman sila ulo. So, yun. So, pero ito sana, maabutin sana to sa Clark. No? So, Tutuban to Clark. At meron siya dapat transfer station mula sa LRT1 o kaya sa LRT2 para interconnected yung mga railway natin. Yan. Oh, pero itong sa Bulacan kasalukuyan ginagawa na yun. Well, nasimulan na yan nung panahon ni Pangulong Gloria. Yun nga lang, nung pag-upo na ng Pangulong Noynoy, pinatigil niya. Tandaan mo, napakaraming proyekto nung panahon ni Pangulong Noynoy na dapat matuloy, tinigil dahil sa kanyang pamumulitika. Sa isip niya kasi daw malalaki yung mga tungpats. Kalokohan yun. Pamumulitika yan dahil ang gusto niya mangyari, yung sinundan niyang Pangulo, lahat ng ginawa nun, hindi niya gagawin dahil nga ganun ang style niya. dahil nga pag nagawa yun, ang may pangalan si Gloria, hindi siya. Parang gano'n. Well, hindi diba? Sila, alam mo, pareho sila ng pag-iisip ng Pangulong Cory. Kasi yung mga magagandang proyekto ng Ferdinand Marcos, hindi rin niya pinagpatuloy. Tama ka, kasi nga ang credit mapupunta doon, di ba? Katulad na lang yung Bataan Nuclear Power Plant, ha? Yung, alam mo, pag pinatakbo yung Bataan Nuclear Plant noong 1986, classmate, ay naku, ang babasa na ang bayarin natin sa kuryente. Kasi yan, 2 piso lang may gitang halaga ng kuryente niyang Bataan Nuclear, ha? Ang kasabayan natin na nagpatayo ng ganyan, yung South Korea, yung Brazil at Slovenia. Yung tatlong bansa na yun, malayo na. Angat-angat na sila, maunlad. Yung South Korea, mula sa isa niyang binili, nakasabayan sana natin, kasabay natin talaga, naging 25 na yung kanyang nuclear plant. Tignan mo naman yung mga produkto ni Korea. Hyundai, Daewoo, Kia, Samsung, LG. Grabe, talagang napakarami nilang Class A na magaganda, no? Halos mapantayan na nila ang Hapon sa produkto sa kotse. Di ba yung Hyundai nila ang ganda, yung Kia ang ganda.
Kaya nga Tapos yung, sa cellphone naman, yung Samsung nila, panlaban dun sa Apple iPhone, di ba? Oh, So talagang malayong inabot nila dahil dyan sa napakamurang kuryente na meron sila. Tayo naman, ano nangyari? Dahil hindi pinaandar, naku, brownout ng panahon ni Pangulong. paano papaanda rin yun Lopez yung may-ari. Di ba Lopez yan? Yung sa Meralco. Oo. Lopez yun. Di ko mala kung may relasyon kila Pinoy yan. Yung Lopez. Kaya hindi kinatigan or hindi pinagpatuloy dahil nga doon sa mawawala ng hanap buhay yung kamag-anak nilang mga Lopez. Ganun katindi mamuliti kayo mag-inang niya kaya sumalangit daw. Pero hindi tamang sistema. Kaya mga katoto, Ibinigay kagad ni Pangulong Cory dati yung ABS-CBN na sa Lopez. Binalik niya doon, di ba? wow. Sipin mo yung ABS-CBN, binalik. Samantalang dapat sa gobyerno na yan. Tsaka yung Meralco, binalik din sa Lopez. Isip mo yung mga pinagagawa niyan. Tapos pinagbebenta na lahat yung mga power plants. Yun ang maging kon nila. Pinaghirap. Tayo yung mga Macban, Bacon Manito, no, yung mga CBK, lahat privatize na yan. So napunta lahat sa pribadong kumpanya, napakamahal tuloy kuryente. Ayan. So nung naging mahal ang kuryente, nag-pull out yung mga ibang establishment. Mga Colgate Palmolive, yung mga Intel Philippines, yung laking kumpanya. Ford stamping plant, no? Yung Caltex, sinara niya yung kanyang refinery sa Batangas, no? Kasi napakamahal ang kuryente. Marami pang ibang kumpanya na nagsara dahil na napakamahal ang kuryente. Kaya nga sinasabi ko ngayon na itong pagdating ng solar power, no? Magbibigyan ng kaginawaan na ito sa mga Pilipino kasi pag dumami ang gagamit nito, bababa ulit yung halaga ng kuryente. Lalo na pagka sa ating sariling bubong natin kakabit yan, mababa ang maging halaga ng kuryente natin. Kailan natin pupunta si Alcusi sa energy? Anytime, igawa mo na ang classmate. Appointment. Pasyalan natin. Para matuloy na yung... itong mga advocacy natin sa kanya matuloy. Para matulungan natin ang ekonomiya natin. Tama yun. Dahil marami na nakakaalam niya mga solar na yan, di ba? Ang ating panukala lang naman sana itong Malampaya Fund. Bawat pangulo na kasi meron siyang Malampaya Fund kasi taon-taon yan na nagbabayad yang ng tax itong Malampaya, no, ng royalty, di ba? So meron yan under the Office of the President ang paggagastos niyan. So kung yung pundo na yan magamit siya sa pagpapalawig ng mga solar panel, solar energy, malaking ginawa sa mga kababayan natin, classmate. At pag ito'y dumating sa ating mga kabahayan, siyempre, mas mura yung kuryente niya o libre yung kuryente niya, matcha-challenge itong mga power producers, no? Mapipilitan silang magbaba ng halaga. Kasi, siyempre, may mas mura. Anong gagawin mo? Di bababaan mo rin para magamit. Para lumipat. Ngayon, pagka bumaba na yung halaga, papasok naman ng mga investor dito sa bansa natin. Siyempre, magsisibalik yung ibang umalis na. Dahil nga nisip nila, kikita na sila rito dahil doon sa mababa na yung mga bayad sa kuryente. Ganun lang naman ang buhay ng tao. Kaya itong mga mapagsamantala ngayon, sana wag naman samantalahin ng lubos yung mga mamamayan natin. Kaya yung iba karamihan, nagnanakaw na ng kuryente, nagpapa-jumper, bumabayad na ng gagawa ng jumper para lang matuloy yung kanilang mga proyekto, yung kumpanya tumatago, hindi na magbayad ng malaki. Yung katumbas ng ganyan, marami magnanakaw, kawawa naman yung kasi tina-charge daw yung mga nagnanakaw, ita-charge dito sa mga kasamang kontador doon. Kaya ewan ko lang kung gaano katotoo yun.
Bawat subo ay kay sarap, bawat higop nyo'y malalasap. Ang pagkaing hinahanap ng lahat, mananabik ka hanggang sa huling kagat. Wala kang bitin, rice all you can. Parang fiesta ang treat sa atin. Laging bago ang lahat ng ihahain. Chicken inasal, ang sarap kainin. Mang inasal ang paborito ko, paborito mo, paborito nyo. Mang inasal ang gustong gusto ko, gustong gusto mo, gustong gusto nyo. Mang inasal ang hinahanap ko, dahil sa bawat kagat, huling-huli ang sarap. Right, My love is smooth. I'm in the mood. Now there's another reason to fall in love with Novelino. New Novelino Light. Same sweet taste with less calories. You'll fall for more. My love is sweet. My love is right. My love. Your love, Our love, Novelino. My wine and only Novelino. Drink moderately. Okay, at siyempre gusto kong idugtong ang sa inyo dyan na gustong magkaroon ng solar panel sa inyong mga bahay o bubong, no? Pwede niyong kontakin ng numero ng 646-9516 o kaya yung 0943-0616-215, no? Para pwede kayong matulungan tungkol dyan kung gusto nyo magkaroon ng solar panels sa inyong mga bubong, no? Tiyak na magkakaroon kayo ng pagkakataon na makawasan ang konsumo nyo ng kuryente mula sa Meralco o sa inyong local distribution company. Okay, so bati muna tayo, classmate. Binabati ko yung mga kasama ko sa Pugadlawin, sa Pugadlawin Quirino chapter na pinangungunahan ng aming Pangulong si Lawin Rojas, si Ray Reyes na nagpasimula na ng meeting nung nakaraang Martes at pinagplanuhan na yung mga programa, yung mga proyekto na gagawin ngayong taon, katulad ng mga Operation Tuli, mga medical mission, mga book donation sa Galalan at saka sa Antipolo at iba pang mga proyekto ng Pugadlawin. At gusto ko sana rin ipaalala na itong darating na Sabado ang darating ang induction, national induction ng Pugadlawin Philippines International, gaganapin sa may Celebrity Sports Center. Ito yung magiging induction ng bagong pamunuan ng Pugadlawin Philippines na pamumuno ni Lawin Cristiano ng Pugadlawin San Pedro. At of course, binabati rin natin ang mga kasama natin sa Rotary, si Rotary Club of Pasig North, District 3800, ang aming Pangulo, si President Andy Fernando, at ang aming District Governor, si Governor Jojo Lorenzo. At of course, yung mga kasama ko dyan sa MEPFS Center, si Engineer Armando Diaz, Engineer Jun Lopez, Architect Rick Taytay, si Abet Cabael, si Engineer Haji PJ Peran, Enyaranda, at iba pa namin kasama dyan, no? At yung mga nagre-review ng Master Plumber, kukuha ngayon February 8 and 9, good luck sa inyo, pagbutihin nyo yung paghahanda. At yung mga ganun din yung nagre-review sa Master Electrician,
nasusunod din after ng Master Plumber exam. Pagbutihin ninyo. At yung mga umaten ng mga seminars namin dyan, yung mga short seminars, no? Na pagpagaling sa inyo, sa inyong mga trabaho. Ayan. Sabihin nyo lang sa mga kaibigan nyo para sila makasama rin sa mga free seminars dyan sa MEPFS Engineer Center. Ayan, ito yung nandyan lang sa kanto ng EDSA corner Panay Avenue sa harap ng MRT 3 Quezon Ave Station sa Quezon City. Classmate, ikaw na. Okay, binabati ko rin ng grupay na ginawang donation sa pamagitan ng signing ng MOA sa pagitan ni Philippine Red Cross at saka ng PCGA ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Kahapon po ay Sabado, ginanap ito sa AIMS Merchant Marine School sa Libertad Ross Boulevard, corner Ross Boulevard. At umabot po sa bilang na 230. Ang nakuna ng dugo ay umabot sa 212. 230 ang naging okay sa normal na nakuna ng dugo at nang na-reject naman ay 212. So, ang pahayag kahapon nung Sabado nung live interview natin itong si Dr. Christy Monina Lupita na siya pong direktor ng National Capital Region ng Philippine Red Cross. At ito pong si Dr. Christine Lanorig. Siya naman pong nandito po sa isang direktor po sa blood donation. Sa party, marami pong direktor ng Red Cross. Dito po sa blood donation si Dr. Christine Lanorig. Siya po ang nandiyan sa circle ng port area. Kasi po yung bagong building sa Mandaluyong ay nilipat na po itong karamihan ng mga Red Cross officers. Dito na lang po siya ang nasa circle po ay tungkol po sa mga nangangailangan lang ng dugo. Naging panahon din pandangal dito ang pinaka-chairman ng Philippine Red Cross na si Senador Richard Gordon. Tagumpay po na idaos ito nung Sabado sa suporta po ng Philippine Coast Guard Auxiliary at ng Philippine Coast Guard ay nagkaroon po ng signing ng MOA hinggil sa mga blood donors. Kasi ang sanhi po nito ay upang magpatuloy na makakuha ng supply ng dugo ang ating Philippine Red Cross at nasa gayon lahat ng mga nangangailangan ng dugo ay matulungan o mabigyan ng lunas sa mga pangailangan. Kaya binabati natin ang Philippine Red Cross, ang ating Philippine Coast Guard Auxiliary, PCGA, Philippine Coast Guard, at halit sa lahat ang ating magiting na Senador Richard Gordon na siyang pinaka-chairman po ng Philippine Red Cross. So, hindi ng ating mga kasama sa Rotary Club International na pinamumunuan po ng ating classmate na si District Governor Ernest Yuyek ng All-Star President. At nakasama po natin itong si classmate natin sa presidente noong panahon ng 2005-2006. Kasama rin po natin dyan si Senador Senate President Coco Pimentel. Yan po yung mga produkto po ng President 101 na nakasama natin noong 2005-2006. Binabati natin lahat ang samahan ng Rotary Club Puliang Quinto, Manila, ang Rotary Club President 101 at sa lahat Rotary Club International District 3810.
Ganito naman, binabati natin at pisasalamatan ng officer in charge ng Philippine Coast Guard na si Commodore Joel Garcia. Siya pong kasalukuyan ngayon na OIC o in charge ng PCG. Pinasasalamatan natin siya sa suportang ginawa niya sa kapistahan ng Santo Niño de Tondo doon sa pagka-assist ng banda ng Philippine Coast Guard, Symphony Band, community service at ilang oras pong tugtugan dyan sa Barangay 85 San 7 at sumama rin sa parada sa mga nasasakupan ng barangay. Maraming salamat OIC, PCG, Commodore Garcia at sa lahat ng mga opisyalis dyan na sumuporta sa ating kapistahan ng Tondo di Santo Niño, sa ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary, sa ating mga kasama sa iba't ibang sekta ng organization o NGOs. Sana ay tagumpay na naitataguyod natin lahat ng mga pagtulong sa ating kapwa sa mga pangailangan ng voluntary service na pinadadama natin sa ating mga mahirap na kababayan. Hindi sa ating mga kasama sa BGI International Incorporated. Yan po rin ang mga katulong natin sa ating darating o sasapit sa Santo Niño de Tondo Town Fiesta. Ang ating mga tumulong sa ating pagsisikap na maitaguyod na matapos at maging tagumpay ang kapistahan ng Santo Niño na pinamumunuan po nating First District Congressman si Manny Lopez. Yan po ang ating mga mabait na kongresista ngayon ng ating distrito na hindi po nagpapabaya sa pagsuporta sa kanyang mga kababayan. Okay, classmate? Isa ano itong mga issue natin ngayon, isa may mga magagandang topic natin dapat na ibalita. Well, ang isang magandang na isa katuparan din last week, classmate, ay yung pag-implementa nung 1,000 na dagdag sa pensyon, di ba? Ayan, at yun lang, may kaakibat ito na dagdag dun sa kontribusyon, no? 1.5% ang idadagdag dun sa kasalukuyang 11% na kontribusyon. So, magiging mula sa 11%, magiging 12.5% ang kontribusyon. At ang 12.5% na ito ay two parts, dalawang parte nito ay sa employer, yung kumpanya, at yung one part nito, which is 1/3, ay sa kontribusyon ng empleyado. Kaya ito yung maliit na halaga naman na may dadagdag. At kung ilang taon nito para magkaroon ng may isa katuparan itong pagbibigay ng dagdag na pensyon. Alam natin na itong mga SSS pensioners, no, ay marami na rito yung mga marami ng sakit, no. So karamihan ng mga yung pension nila binibili sa mga gamot, classmate, no. Okay, so ito may tanong, classmate, paano ba tumataas ang presyo ng langis? Oh, tama, oh. Alam ko dyan pag tumataas ang dollar, tumataas yan. Diba? Oh, isa yan, pero nagtataas din talaga yung Organization of Petroleum Exporting Countries, yung OPEC na tinatawag. OPEC. Kasama na rito yung mga Saudi Arabia, kasama na rito yung mga Venezuela, yung mga bansa na talagang nagpo-produce nito. Kasi medyo kinontrol nila yung production
Pag pinontrol nila production, ibig sabihin makakapagdikta sila sa presyo. Pero maalala natin na nung panahon ni Pangulong Gloria, nangyari din ito. Umabot din ng mga 55 to 60 pesos ang gasolina noon, no? At ngayon nasa 41, 42, 43 pa naman, hindi pa naman ganun kataas. Pero ito'y sa pangyayari ito, nagsasakripisyo tayo, classmate, pero alam mo, lalong dadaming gagamit sa solar panels, ha? At electric vehicles, di ba? Dahil siyempre manggagaling na sa kuryente, galing sa solar. So darating ang panahon yung itong mga mahal na gasolina, mawawala na yan. Papasokin natin sa July. Ernie, sige. Katoto, pasok. Ernie, pasok ka. Katoto, Ernie. Ernie. Wala. Sige, tawag ulit yan. Sandali, Katoto, medyo... Yan, so itong pagtaas ng presyo ng langis ay dahil ito sa pagkontrol ng OPEC, no? Pero tingin ko ito na yung magiging last na ng mga OPEC na yan. Kasi ang mga tao sa buong mundo papunta na sila sa electric vehicles. Tandaan natin yung Tesla gumagawa na ng mga electric vehicles. Ang Toyota meron na rin siyang sasakyan, yung Toyota Prius. Medyo mahal siya, 1.6 million, pero darating panahon, pupunta ang mga tao doon at marami na rin gumagamit ng electric bike, electric tricycle, electric, iba pang mga pangkuryente. So ito ay mag-encourage sa paggamit ng dekuryenteng mga sasakyan. Okay, classmate. Pagpasukin na natin si July. Si Ernie? Ernie. Hello. Classmate. Ernie, pasok ka na. Yes, maraming salamat. Meron lang tayong panawagan sa ilan nating mga kababayan na nagtutungo sa Divisoria. Dahil kanina ayaw ng pabanggit ang pangalan nitong biktimang babae na umaabot sa halagang 5,000 piso ang nilaslas yung kanyang daladalang bag. At siya ay nagtungo rito sa ating kapulisan na naka-assign dito na nasasakupan mismo ng Station 2. At agad naman tumugon ito at merong nakakilalang isang tindera na nasabing magnanakaw, ano? At luhaan nga ang babae dahil na rin sa yung kanyang nakuha 5,000 piso ay pampayad daw sa mga gastusin sa kanyang tahanan. Kaya nananawagan tayo sa ilan nating kababayan na malapit mismo sa lugar ng 168 na meron daw dalawang babae, ang isa ay payat, ang isa ay maputi at mataba na siyang gumagalugat sa nasabing lugar para biktimahin ang ating mga kababayan. Inatabayan na ng ating kapulisan na nakasasakop mismo sa Station 2 ang nasabing kalawang ng lipunan na ito at kung sakaling mamukhaan ito ay agad itong papatawan ng kaukulang kaso. Bago ko magtapos, pinasasalamatan ko sa paggamit ng komunikasyon dito po naman sa lugar ng PCP ito po ang Waluna na nasasakop po ni Kapitan Alden Lee Pangaligan. Para po sa Kakampi Online, ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan reporting. Okay, thank you, Katotong Ernie. Mga kapulisan dyan sa kapaligiran ng Divisoria, tinatawagan natin ng pasin. Sana'y lagi tayong alerto, kumukha niyan na kawawa naman yung naging biktima ng dukot o dinukutan niyan dahil nilaslas yata yung bag Kaya sa ating mga kapulisan, dapat maging alerto tayo lagi dyan. Nandito naman sa ating mga kababayan na matagal na natin kabisado yung area ng Divisoria, naglisaw yung mga iba't ibang kriminal dyan tulad ng mga hold-upper, mandurukot o snatcher. Lagi na po tayo mag-ingat kung kinakailangan yung bag natin na mga babae lalagay sa harap para nasa ganon mailang itong mga mandurukot. Kasi pagka nasukbit nyo sa shoulder, yung likuran nakausliro sa likuran yung bag nyo, malamang sa malaslas po yan na hindi natin nararamdaman.
Kaya kumari, ilagay natin sa harap yung pwesto ng bag upang sa ganun hindi tayo masalisihan ng mga katulad ng mga walang yung kriminal na yan na hindi iniisip na yung perang nakuha nila ay pambayad utang o pambayad ng mga Meralco o ano man na baka maputulan ng tubig o ilaw, kawawa naman yung mga taong nagiging biktima. Kaya para sa mga nagtutungo sa Divisoria, magkaroon po tayo ng aral dyan sa mga kawalang yan na ginagawa ng mga kriminal dyan. Sa ating mga kapulisan, nating dinodoble yung mga bantay dyan ng mga pulis, dinadamihan. Kunin pa rin, siguruhin pa rin natin ang pagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan. Okay, classmate, dalawa na yung love letter natin. Ano ba yung sinasabi? Okay, yung unang tanong kanina, ito ay patungkol din dun sa ating natalakay kanina, tungkol sa Vietnam, di ba? Anong dahilan, ito yung tanong ano ang dahilan, bakit naiwan na tayo ng Vietnam? Medyo mukhang narinig niya yata yung paliwanag natin sa Vietnam. Medyo natalakay natin kanina, pero siguro maganda na mabalikan natin. Tama, Sa ating pananaw, classmate, no? Ang Vietnam, hindi naman pa niya na-overtake ng bansa natin. Sa tingin ko naman, mas angat pa rin tayo. Kasi makita mo naman yung ekonomiya natin medyo mas marami pa. Yung konsumo natin sa kuryente, makikita mo yung demand natin mas mataas pa kaysa sa Vietnam. Pero mabilis din umangat tong Vietnam. At ang nakikitang dahilan na sila ay mabilis umangat, humahabol sa bansa natin ay dahil doon sa kanila ay halos nawala ang korupsyon, no? Kasi nga, yung sinasabi namin ni classmate na nung panahon ng nanalo yung mga Vietcong, no? Tandaan po nyo ang history, no? At tinalo ng North Vietnam ang South Vietnam. Hati po yan para rin itong Korea, North and South Korea. Itong North Vietnam ay suportado ng Russia na communist, no? At ang South Vietnam ay naging suportado ng Amerika. Okay, ang capital niya noon ay Saigon, no? Na ito ngayon yung Ho Chi Minh City, no? At yung meron din isang city sa bandang norte, yun ang capital naman ng North Vietnam noong mga panahon. Pero nanalo ang North Vietnam at tinalo niya yung South Vietnam. Okay. Nung nanalo itong mga Vietcong, ay pinagpapatay nila yung mga corrupt na nagtatrabaho ng gobyerno sa South Vietnam. Okay? At siyempre, natakot yung ibang corrupt. Umalis po sila, pumunta sa Australia, pumunta ng Canada, ng Amerika. Yung iba nga pumunta dito sa ating mga shores, no, sa Bataan at saka sa Palawan, yung ano tawag natin doon? Refugee Processing Center. Tama, alam mo yun, refugee, diba? Nung ma-process na sila, Maribeles Bataan. yun, dinala na sila sa pinuntahan nilang mga bansa. So, nabawasan yung Vietnam ng mga corrupt na mga nagtatrabaho sa gobyerno. So, ngayon, siyempre, natira doon yung mga matitino dahil nagkaroon ng cleansing kung tawagin So, ngayon, medyo mas mabilis yung direksyon nila. Hindi katulad sa atin, napatalsik na yung Marcos, may pumalit naman na corrupt. At namalagi pa rin dyan. Lumala pa. Ngayon, yun, itatanggal ngayon ng Pangulong Duterte. Pasokit natin si July, no? Yung field reporter natin, si July Pudok. July, pasok ka. Yes, katotong Willie, katotong Paski. Alam mo kahapon, umatin ako ng kapistahan ng Sinulog Viva Santo Niño. Kung saan ay inikot ko yung buong CDT area ng Tondo at nakita ko yung kasipagan ng mga kapulisan, lalo na itong Philippine National Police, ng Station 2, NCRPO, at kasama na yung mga barangay tanod, radio group, NGO, at ibang mga civic group na sumuporta dito para sa peace na order ng ating kapistahan. Bagamat nakita ko rin yung mga patid natin na mga devoto sa Santo Niño na kung saan ay napakarami yung umatin ng misa, no? At nakinig dito sa mensahe ni Bishop Pavilion na sabi ni Bishop Pavilion na kailangan na magkaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan at magkaroon ng kapayapaan
tulad ng ginawa ng ating poong Jesus Santo Niño na isang simbolo ng mga bata na ang kahulugan noon ay yung pagpapakababa, pagsihidigan, pagkakaisa at pagkakaunawaan. Sana hindi lamang ngayon, kundi hanggang magpakailanman sa muling pagdating na ating poong may kapal. Pagkamata talagang natutuwa. Alam mo, tuwing sapi, katotong Winnie at Haskell, itong kapistahan ng Tondo, dito makikita yung mga hindi ikuhan at hindi nagkakausap ay nagkakaroon na ugnayan na talagang pinaghandaan nila itong tinatawag na diskusyon sa ating senior Santo Niño. Talagang ako'y nagulat kahapon nung ako'y papasok na simbahan na halos hindi na makita ang senior Santo Niño dahil sa daming patao. Pero pinilit ko at tinama ko na talagang sa ating senior na Santo Niño. So kaya talagang sana sa susunod na taon, hindi lang ganyan, kundi magkaisa ang bawat taga-Tondo na dumalo sa misa ng debosyon ng Santo Niño o kapistahan ng pagdiriwang ng debosyon ni Santo Niño. Sabihin, talagang ito na nga ang tinatawag na ugnayan sa bawat isa. Sinabi ng Panginoon, kung gusto mo makarating sa karya ng langit, kailangan matulog ka sa bata. Ang bata ay hindi nagtatanim ng galit. Ang bata ay isang simbolo ng kababaan at ang batang musmus na yan ang siyang iwanag ng ating buhay. Sila aking update kapoto sa kapistahan ng Viva Santo Niño kahapon sa Tondo, Maynila. Yung kapoto, sila Puno. Reporting live stream. Okay, Katoto. TV Worldwide. Okay, Katoto. Maraming salamat sa pag-ulat. Hindi ka ba nalasing kahapon doon? Hindi ka ba nalasing sa pista ng Santo Niño, Tondo? Hello, Katoto. Nakarating sa amin. Nakarating ha. Anyway, so patuloy natin yung tungkol sa Vietnam, classmate, kasi napapag-usapan ngayong bakit yung Vietnam umunlad, ang lakas sumabol. Of course, maliban doon sa mga natanggal yung mga corrupt, no? Sa bansa natin marami pa rin corrupt, di ba? At pumasok pa ang mga droga, di ba? So yung marami kang mga tao na naapektuhan sa droga o mga kriminalidad, di ba? Meron kang mga kapulisan o mga mayor pa na involved sa droga. Biktima. Nagiging biktima. So ito ay nakakabawas sa ating pag-angat, no? At meron din tayong itong taon-taon na mga dilubyo ng mga bagyo, di ba? Yung mga Yolanda, yung mga Undo, yung mga ano. So, sila doon hindi ganun katindi, no? So, ito nakakabawas din kasi taon-taon na dumarating itong problema na ito. So, kailangan makapag-isip din tayo kung paano natin mapalakas yung mga komunidad natin na nakaharap dyan sa Pacific, no? Classmate, mapag-isipan dapat to ng gobyerno, ang NEDA, Public Works, at saka Office of the President, kung ano ba yung dapat na gawin dyan para yung mga komunidad dyan na nakaharap sa Pasipiko ay hindi gaanong mapinsala, no? Lagi na lang ganyan, tumba ang mga puno, mga tanim, silipad ang mga bubong ng bahay. So, kailangan pa, magkaroon ng suporta dyan para maging mas matibay siguro yung mga kabayan nila. O magtanim din ng mga puno na malalaki, yung mga bakawan sa dagat para proteksyon, no? At ano naman ang nagpapaangat sa atin? Kasi ito isang tanong, classmates. Sa ngayon po, ano ang nangyari sa ekonomiya natin? Well, sa ngayon po kasi, medyo maangat ang ekonomiya natin. Masasabi natin dahil andyan yung mga OFWs natin. Kayo pong mga OFWs, ang ating mga bagong bayani sa buong mundo kung saan man kayo naroon, sa pagsisipag nyo dyan sa mga pinagtatrabahuan nyo ay tapos nagpapadala kayo ng mga sweldo nyo sa pamilya nyo ay ito yung nagpapalakas ng ekonomiya sa bansa natin, no?
pag itong mga pera na itong pinapadala nyo ay ito'y na-i-invest sa mga magagandang proyekto, mga sariling bahay, sariling investment, no? At huwag sa kaluhuan, ay ito magpapalakas ng ekonomiya natin, no? At dahil naman noong 2006 ay naisabatas yung VAT, Value Added Tax Law, no? Na umabot na sa 12% itong tax natin, VAT tax natin. Ito ngayon na nagdudulot na malaking halaga sa gobyerno, na huwag lang sana ito'y mapunta sa mga corruption katulad ng mga na-policy scam na yan, no? Kung ito'y mailagay panggawa ng mga proyekto, mga tulay, mga highway, mga airport, seaport, hospital, eskwelahan, lahat ng magpapalakas sa ekonomiya natin, infrastruktura, ay ito lalong lumakas ang ekonomiya natin, no? So, kailangan natin isang gobyernong matino, classmate, di ba? Yung ayaw niya yung may corruption, ayaw niya yung mga terorismo, yung mga pambubumba na ganyan sa Mindanao, tsaka sa Sulu, Tawi-Tawi, Pasilan, no? Yung ayaw niya itong droga, yung talagang, at ayaw niya yung mga pumipila ng mahaba yung mga kababayan natin, di ba? Yung nilalakad na dokumento. Gumagawa siya ng pamamaraan para guminhawa ang kabuhayan ng mga kababayan natin, di ba? Mantakin mo, meron na yung 911, meron na rin yung 8888 na madali mo may reklamo isang problema. Dati susulat ka pa sa ombudsman, ngayon itatawag mo na lang sa 8888 o kaya sa text mo na lang, mapapaabot na ron yung reklamo mo, di ba? So ito at saka sa ilang buwan pa lang siyang nakaupo, meron na yung Freedom of Information na kanyang instruction. Yung panahon ng Pangulong Noynoy, 6 na taon, wala lang inaprubahan. Aprubahan yun. So merong tinatago, no? Itong Pangulong to, walang tinatago. Ito yung kailanganin natin na gobyerno. Open heart. Kaya dapat pong suportahan natin yung ganitong klaseng pamamalakad, no? Tulungan natin, di ba? Di ba, classmate? Tama ba? Correct ka dyan, classmate. Malaking bagay kasi hindi naman si Pangulong Digong, sinasabi rin nga niya, hindi niya magagampanan ang kanyang tungkulin kung hindi siya susuportahan ng kanyang mamamayan. Kaya yan po lang ang hinihiling sa atin ng ating pamahalaan, magkaisa at magtulungan. Huwag yung gumaganda na kinikritiko pa. Yan po ang mahirap sa ating bansa. Masyadong politika. Diba? Dapat pag nakakagawa ng maayos yung isang namumuno, ang ating Pangulo, huwag nang kritikuhin, huwag nang pasamain. Purihin natin, di ba? Tapos purihin. Dahil maayos Pero yung mali, punahin din natin. Siyempre, pag may mali, talagang kami na sa media ang maunang pumasin dyan o pumuna. Pero dahil sa wala kaming nakikita na dapat purahin o pansinin, natural tayong lahat sana magkaisa na suportahan yan. Madali namang pagkakaisang sumuporta, ang ibig na sabihin, huwag na natin kritikuhin. Ang isang gumagawa ng matino o mabuti, kapag nakarinig ng purya sa ating kapwa, lalong tumataas ang moral niyan, lalong pinag-iigi yung serbisyo niya. Ganun ang nakita ko sa isang tao. Kung katulad sa isang barangay, magaling yung namumuno, siyempre, pinag-uusapan mo si chairman mo. Yung mga ganun ba ang nagpapataas ng moral sa isang namumuno at pagpapatuloy nito ng maayos ang kanyang tungkulin o serbisyo publiko. Hindi katulad ng gumagawa ng maganda, sasabihin pa palpak yung trabaho o ano. Natural, merong mapipikon dyan o kung mahina ang pulso, sasabihin niyan, bahala na nga kayo. Ang ganda na ng ginagawa ko, bali wala pa para sa inyo. Kayo na nga lang bahala dyan sa barangay nyo. Ganun yung ibang mga politiko. Pero meron naman katulad ni Digong, kahit anong kritiko, kahit anong pamimintas, tuloy pa rin yung kanyang pangarap na maitaguyod at mapatino ang mga kriminal sa ating bansa. Ganun sana ang nihiling natin sa ating mga kababayan. Di ba, classmate? Tama, classmate. At saka alam mo, ikumpara mo, no? Kasi nung nakaraang panahon, yung Pangulong Noynoy, bumalandra na yung MRT dyan sa dulo ng Taft Avenue, no? Hindi pa rin hindi inaksyon ang kagad. Pinapasagot yung kanyang sekretary.
Di ba? Oo. Ang daming nakita natin na problema na hindi inaksyonan eh. Puro na lang, ano bang tawag mo ron? Talagang mabagal. Pinapabayaan yung mga sitwasyon, di ba? Hindi, kinukusinti yung mga sekretary niya, mga kabinete. Palibasa KKK. Oo. Kumpare ka, barilan. Ano ba yun? Kabiyak. Hindi ba kabiyak? Talagang Kabiyak sa partihan. At saka yung isa, sabi niya, droga. Meron dyan sa meron dyan sa Makati, meron sa Davao. Ba't hindi niya pinapahuli? Alam niya nakakasama sa bansa natin yun. Sa ano nga lang di ba dyan sa Taguig? Tapos itong mga bumabatikos, yung kontra kay Pangulong Digong, sige pa nang gusto pa rin dun. Anong klaseng utak? Ha? Ano kaya, classmate? Wala talaga, wala. Mahal ba ninyo talagang bayan nyo? Baka mahal nyo lang sarili nyo. Ayaw nyo makiisa sa kapwa nyo. Dapat i-share natin yung mga kaalaman o yung mga kanyang na sinisiraan ng Pangulo, nadidinig natin katulad ng martial law. O hindi naman siguro gagawin na ating Pangulo yung magdeklara ng martial law dahil sa kontra droga. O sinasabi na kagad dahil daw sa hindi malipol yung mga droga, magbababa ng martial law. Isipin mo, napakababaw na kwento. Kaya mga katoto, huwag sana tayong ganon. Hindi, bagay, yung daliri natin hindi pantay-pantay, kaya maituturing na yung utak din natin hindi pantay-pantay. Pero hindi naman namin sa pinangungunahan kayo, siguro kung mararamdaman nyo rin sa sarili nyo, kung totoong gumagawa ng matino o maayos itong Pangulo o hindi. Ganun lang yan. Pagka na tayo sumabit sa mga makadilaw dyan na kontrabidal lagi kahit maganda na yung nagagawa. Konting issue, pinalalaki. Mga ganun. Kaya sana, dalangin na lang natin kung maganda yung nagiging takbo ng ekonomiya o ng pag-unlad ng bansa. Dalangin natin pagpatuloy sana ni Pangulo o sana lalo tayong lumago o maging maayos at nahigitan yung ibang bansang malakas umunlad. Di ba? Kaya, mga katoto, yun lang ang kuha natin. Pasok, katotong July. July, pasok ka. May naiwa kang balita. Maghihigpit daw katoto itong si Bureau of Customs Commissioner Feldon. Itong taong ito para sa mga house show broker at saka importer dahil nga sa accreditation ito amo, no? Ang katoto pati dahil nga sa maraming dumarating pa rin mga illegal importer sa ating bansa. Sinabi ni Commissioner Feldon, umpisahan nyo na para plansyahin, walisin itong mga peking mga nagpapanggap na broker sa mga smuggler na sumisira ng ekonomiya ating kaban ng bayan. So ngayon, sinabi ni Commissioner Feldon na wala siyang sisiluhin, wala siyang natatakbusan at wala siyang titiglingan at walang kakampihan para kasigurin itong mga illegal smuggler na siyang nagpapabagsak ng revenue collection ng Bureau of Customs. Sinabi pa rin ni Commissioner Feldon, ito'y patuloy na isang serbisyo publiko o patuloy na serbisyo ng sinatawag na kilusang pagbabago para makita ng ating mga kababayan na ang Bureau of Customs ay hindi lang magiging kinatawan ng korupsyon, kundi kinatawan ito ng pag-angat ng revenue collection sa ating bansa. Sabi pa ni Commissioner Feldon, kailangan magkaisa. Tulungan natin siya, lalo na itong mga media, lalo na itong mga tinatawag natin mga masa-masik. Na kung sino man, mga na-involved sa tinatawag na illegal smuggling ay ituro sa kanyang tanggapan upang katsiguhin, hulihin at kasuhan itong mga illegal smuggler. Kaya ngayon, sabi niya, sama-sama, kapit-isik para wasakin ang mga gumagawa ng katarantaduhan sa Bureau of Customs. Classmate. Yes. Classmate, yung bang
simula ba nung mag-cover tayo sa customs, na-identified ba dyan yung mga fake and broker o ano? Oo, marami kasing fake broker daw ngayon eh. Yung iba, walang mga accreditation sa amo. Kaya nga, sabi nga ni File doon, kailangan walisin na to. At talagang ito isa sa mga plano niya, itong 2017, para makilala kung sino talaga yung gumaganap na tunay na importer, broker, exporter at tracker. Na kailangan lahat yan ay tumaas sa proseso na maging accredit sa Bureau of Customs para maging legitimate na sila yung negosyante niya. Okay. Pero kung yan, yung sa palagay ko, yung mga nagrarally dyan ng mga customs broker, importer, ay mga legitimate naman kasi hindi naman mag-i-interest na gano'n niya kung illegitimate yan. Kaya nga papalihin na raw niya lahat to at maputol na to, tapusin na. Itong mga, kumbaga ito daw isang kriminal na kaso at karahasan para masira ang ating ekonomiya at pagbagsak ng revenue collection natin sa Bureau of Customs. Kailangan, sama-sama raw tayo, pati media. Kahit tayo yung kaniyang media o taga-masik. Sumbong daw natin kung sino yung mga tiwali na gumagawa ng mga illegal smuggling sa Bureau of Customs. At talagang sinabi naman niya, hindi niya rin tayo pababayaan na talaga po proteksyonin niya tayo para umagat naman ang revenue collection dito sa ating bansa. Kailangan Okay. update para sa kakampi online sa Toto. July Putok reporting live via Ustream TV. Worldwide! Okay, Kadoktor, thank you very much. Yan po ang ating field reporter na si Katotong July Putok. Mga tagapakinig, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig sa aming programang Talakayang Pinoy dito po sa Kakampi Online. Classmate, yung naipaliwanag naman natin sa sumulat ng yung ekonomiya. Kung anong nangyari sa ekonomiya natin, no? Di ba na ulitin natin, nasabi natin kanina na umaangat naman ang ekonomiya natin. Nung panahon pa ni Pangulong Gloria, yung 2006 na nagsimula yung value added tax ay nagsimula na ng magkaroon ng bansa natin ng sobrang pera. Pero bago niyan ay tuloy-tuloy tayong nahirapan sa pagbayad ng utang natin sa ibang bansa. Kaya mula nun, tuloy-tuloy na yan, no? Medyo ang tawag natin dun sa value added tax ay bitter pill, no? Mapait na gamot. Pero kinakailangan ng bansa natin. Kaya mula noon, 2006 hanggang ngayon, 11 years na, ay tuloy-tuloy na nangungulekta yung gobyerno natin ng malaking halaga. Okay? Para ma-finance yung mga proyekto. At kailangan lang na magastos to sa mga tamang proyekto na walang mga tungpats, mga komisyon, walang mga pork barrel, no? Yung komisyon nakalalamang na meron yun. Ang dapat lang sana yung mas malaki sa gobyerno kaysa sa atin sa mga nangungumisyon. Diba? Natural lang yun kasi yung iba sobrang patong. Diba? Patong ng presyo, overpricing. Yun ang isa sa ikinalulugod natin dahil hindi magandang gawain ng kanyan ng mga opisyalis ng ating pamahalaan. Yung pagsasamantala sa pondo, kung yung presyo ng sobra, yan isa sa mga kuha natin yan. Dapat na baguhin. Kung lalo sa kasalukuyan, kung ganyang nakita natin na sincero ng ating Pangulo sa pagsulpil sa mga katiwalian, sumunod na tayo at tumulong sa ating kampanya ng ating Pangulo. Upang sa ganoon, kung naramdaman nating gumaganda ang ekonomiya, higit na gumanda pa bago matapos ang kanyang termino. Di ba, classmate? Tama, classmate. Kasi mas maganda yung suportahan natin ang Pangulo, ating Pangulo, sa mga pagpatatas ng kanyang moral, maramdaman niya o madinig man lang niya sa ating bayan na
nasa likod tayo ng paggalaw ng Pangulo sa ikauunlad ng bansa. Siyempre, natural, kung may kamalian at hindi ayos yung mga kabinete, galaw ng mga kabinete ni Pangulo, natural na kukontrahin natin yan at ibabalita natin sa publiko upang sa ganoon, maramdaman ni Pangulo na may mga naliligaw na landas sa kanyang mga tauhan na napapansin ng ating mamamayan. Ganun lang po tayo. Kumbaga sa observer po tayo sa galaw ng Pangulo. Kung ano man yung kanyang tinatahak na para sa ikaunlad na ating bansa at yung mga layunin kontra droga, yung mga ganyan, layunin kontra corruption, supportahan po natin si Pangulo dyan. Okay, classmate? Wala ka ba napiling balitang maganda dyan sa yung sa SS partial po na yata ibibigay 1,000 no? 1,000, oh. 1,000 Staggered, okay. So susunod naman yung 1,000, no? Hindi ba kwentong mangyan yan? Well, meron naman yung additional nga, di ba? Magkakaroon ng additional contribution, no? Okay. So, yun. Ang paigtingin dapat ng SSS yung yung lalagat ng pera na yan para kumita, no? Ilagay dapat nila yan dun sa high-yielding investments, di ba? Hindi yung natutulog lang sa bangko. Kasi kung natutulog lang yung pera sa bangko, abay hindi kikita yun. Natural. Yung interest ng bangko ngayon wala pang 6% annually. Wala. Hindi po lalago yun. Maubos lang sa sweldo ng mga empleyado dyan at mga executives dyan na nakita natin noong nakarahang panahon sobrang laki, no? Nasa mga 4 million, 5 million yung mga sweldo ng mga naging mga presidente, vice president, tsaka iba pang mga board dyan. Grabe. Parang ginagawa nilang gatasan yung SSS. Yung kawawa naman yung mga manggagawa, no? Yung miyembro. Yung napatalsik na namumuno dyan sa City Kiros, kung ano nangyari, kinasuhan ng mga asosasyon ng mga kawani yun dahil doon sa sobrang higpit na wala sa hulog. Puro siya pala itong matalim sa kawatan na kinukwento nitong mga opisyalis niya. Sinampahan nga ito ng kaso, hindi ko na napaalop kung ano yung nangyari. Pero napaka-laking kawalangyaan yung ginawa ni Di Cruz sa SS. Meron mga alawas ng mga permitting ng board kung magkano. Samantalang hindi naman dapat gawin yan. Para lang ba mapagbigyan niya yung mga alyado niya, mga alipores niya. Kada board meeting, lintik ang halaga. Libuhan. Ilang beses nagmi-meeting sa board ng bawat ahensya ng ating pamahalaan. Tsaka malayo agwat doon sa mga tinatanggap ng ibang ahensya ng pamahalaan sa board ng pag-board meeting dito sa SSS. Kaya nga sila hindi nagkasundo-sundo doon ng asosasyon ng mga kawani at opisyalis ng SS dahil dyan sa sobrang pang-aabuso sa kapangyarihan ni Di Cruz. Mabuti na lang at sinibak. Kasi talagang napakalaking atraso ng Di Cruz na yan sa panahon na yan. Walang iniwan doon sa nangyari sa Philippine Coast Guard. Itong nagretiro si Rodolfo Isurena, Admiral. Abay, pinagsamantalahan din ng budget o pondo ng Philippine Coast Guard. Ngayon naharap sa kasong korupsyon, sana maparatangan at makulong upang sa ganun makabawi naman ng gobyerno. Mantakin niyo yung 6x6 na binili bago siya magretiro. Umaabot sa 7.5 million ang isa. Second hand pa pala. Inilagay doon sa pondo bago, brand new. Inabo ko ng kuha na second hand at overpriced. 5 milyon lang pala ang halaga no sa pagka bumili ka ng marami.
ba't nilagay sa 7.5 million? Sa mga tweet, sobrang corruption. Kaya yung isang kaibigan natin dyan na deputy dati ng commandant, dinimandan nila sa ombudsman dahil hindi pumirma rin sa papel ng dokumento ng binibiling second hand na mataas ang presyo. Awa ng Diyos na naintindihan ng ombudsman yung katwiran ng yung isang deputy commandant na dismiss. Bakit dinismiss? Dahil nga doon sa ang pagkakademanda lang niya, hindi siya pumirma rin sa mga dokumento na dapat aprobahan yung pagbili ng 6x. Hindi na siya kumabogado, sarili lang niya, pinaliwanag niya sa affidavit. Nintindi naman, pinasa ng ombudsman, kaya nabaliwalang sala siya. Kaya lang, sobra siyang pinulitika nitong Isorena. Dahil nga mahigpit itong assistant niya o deputy niya sa mga corruption, kinukontra ng assistant. Dahil sa gano'n ng trabaho, natatakot yung Admiral Isorena na maabulgar yung kawalangian niya, hindi niya pinapwestong commandant. Hanggang sa mag-retiro siya, inirekomenda niya sa DOTC yung kanyang gusto na hindi mag-iingay. Kaya mga katoto, nadamay din po itong isang na hindi mag-iingay. Kaya at natapos na naman po ang 2 oras nating talakayan at puntahan. Pusa na tayong magsawang sumubaybay sa amin tuwing araw ng Lunes at Miyerkules sa ganito ding oras at himpilan. At Panginoon, nagpapasalamat kami sa isang araw na inyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa amin. Sa araw-araw, huwag po sana kayong magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pangunawa, pagtulong at paggabay sa aming nawa po ay paspasan niyo po ang programang ito upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat po ng aming papuri at pasalamat ay sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng Inang Birhen Maria. Amen. Amen. Lunes po ngayon, mag-ingat po tayo sa ating kapaligiran, sa mga taong nakatabi natin, at tayo po sa buong maghapon, magdamag, ay huwag makalimot na tumawag sa ating Panginoon. God bless us always, mga katoto. Ito po ang inyong kaibigan, si Katotong Paski Natividad, na nagpapaalala na tayo lahat ay pantay-pantay sa batas ng Diyos at ng tao. Ipaglaban ang matuwid, laging alalahanin, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Ito naman po yung lingkod, Engineer Willie Juan. Pagpatuloy natin ang wagas sa paglilingkod sa ating mga kapwa at ang Panginoon ang bahalang magbalik. At Panginoon, tinataas namin ng Pangulong Digong na sana'y bigyan niyo siya ng lakas, sigla, talino at gabayan niyo at gayahan niyo po siya para may pagpatuloy ang mga magagandang programa para sa inang bayan, Panginoon.
At sa ngalan po ng ating magaling at masipag na technical engineer na si Katotong Allen Soto, hanggang sa susunod na pagtatanghal sa Miyerkules, magkita-kita po tayo at magkarinigan. Mabuhay ka, Pilipinas! Papunta kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.